At naganap na nga ang first day ng Super United Croatia. Naglaro si Wesley So, Magnus Carlsen, world number 1, at ang world champion na si Gukesh. Ayan, 3 games po ang maiinit na laban ni Wesley ang i-analyze natin. Unahin natin sa laro niya kay Caruana, tapos sunod natin kay Giri, ipanghuli na natin kay world number 1 Magnus. Samahan niyo po akong baybayin at pag-aralan. At bago natin simulan, sagutan muna natin ang ating daily puzzle na iniwan natin kahapon sa ating last upload. Ito po yon, laro ni Suleyminov at world number 1 Magnus Carlsen yung black. Congratulations po sa mga nakakita ng napakalakas na hataw. Rook takes d5, Queen takes d5, at pagtira dyan, sinundan ng napakalakas na Knight d4 threatening Knight e6, tineret ang Queen at pumunta lang po sa f3 pin, umilag at na-capture ang knight. At dito po ay matagumpay na na-upset ni Suleyminov si world number 1 Magnus nitong nakaraang 2023 Qatar Masters. Ayan, sa end part po ng video, ang ating shoutout sa mga nakatamang sagot. Yung 5 mabibilis na nakatamang sagot. At ito naman po ang iiwan nating daily puzzle for today's video. It's white to play. Ano po kaya ang matinding gagawin ng puti? Ayan, o. Paspasa na para mas shout out sa susunod nating video. Okay, at ngayon naman po, heto na. Wesley So and Fabiano Caruana nag-E4, E5, Knight F3, Knight C6. Ayan po, time control nila ha, rapid. Bishop C4, Knight F6, nag-D3, at nag-Bishop E7. Ayun, Italian game lang po ang pinasok. At yun nga lang, pasensya na po, naka-down ang opening database ng chess.com. Hindi natin ma-identify ngayon ang novelty. Pero common na naman sa atin to eh. Lagi nating nakikita, no? Rook E1, D6, C3. Ang pinaka-novelty natin, yung mapapansin ko po na medyo unusual sa nangyari. Itong Bishop E6, normal pa yan eh. Capture, normal pa rin. Knight BD2, develop lang. Nag-Knight D7, para sa akin, pakiramdam ko, normal talaga yan. D4, King H8, yan ang medyo unusual sa akin. Sa aking palagay, mukhang novelty na po yan. Dahil dito, ang madalas ginagawa sa aking pakiramdam, kung hindi capturein, kasi magko-Queen B3, yun ang threat. Yun ang threat eh. Maaring Bishop F6 din, ganon. Ayan ha, sa akin lang namang pakiwari. Pero yung King H8, para sa akin po maganda kasi pagka nag-Queen B3, at least nakailag na yung King. Ayan, at nag-Knight B3 dito si Wesley. Queen E8, at kumapture sa E5, Knight takes E5, Knight D4, okay, tineret ang pawn E6, at dito nag-Bishop F6 para suportahan ang pawn. At nag-F4. Ayan. Iba style ni Wesley ngayon. Medyo attacking mode siya. Kinapture ang knight sa D4. Knight takes D4. At umilag lang kasi naka-threat. Nag-Knight B5. Pinuntahan yung pawn sa C7. Agad namang dinipensahan ni Fabi. At nag-Bishop E3. Develop lang. Napaka-importante po sa opening ng completion ng development sa mga pyesa. At nag-Rook D8. Ready na para sa hataw ng D-file. Magkabukasan. Umilag ang Queen at ayan na po, nag-meet na ang dalawang tore. Isang magandang palatandaan na naka-properly well-develop ang mga pyesa mo pagka nag-meet na ng maganda yan. At nag-E5. Tapatan ng Reyna, kinapture, tinanggap ni Wesley ang exchange. Medyo mali po diskarte ni Fabi sa tingin ko. Dahil forte ni Wesley ang mga walang Reynang laban. Malakas si Wesley, maganda performance niya pag wala na ang Reyna. Kumbaga parang presko isip niya, wala nang gugulo-gulo na Reyna. King G2 at nag-G6 basag sa F5, Rook F1 suporta, Rook D7 at nag-Rook F2 threatening, papatong po, magbabattery at kinapture na. Rook takes F5, may threat pa sa pawn H5, nag-King G6 para depensa at pumatong, okay, battery. Knight E7, paalis muna, umatras. At nag-D5, ayan, para makaluwag-luwag, space din sa black. Nag-Rook D2 pin sa tore, nag-C6, okay? Bukod sa patibay sa D5, paalis na rin po sa knight.
nag-knight A3 at nag-rook C7, umilag sa D-file. Pero paano naman kaya yung sundot na ganun? Ano? Sinundot nga ni Wesley, rook C8. Ang nakita dito ni Fabi na sa palagay ko, pag kinapture yan, may rook A8 siya. Threat ang bishop, pag umalis, may capture sa A4. Binalikan ng pin ang bishop, ayan, para di makagalaw, naka-freeze din ng torre sa F7, nag-C5, ayun. Dito po, na bad move si Fabi na pagalitan. O, ayan, sa mga gusto makarinig. Bakit yan ang ginawa mo? Nagsalita na naman si Stockfish. Dito po mga kamatyas, ang gusto ng computer, tanggapin ang sinacrifice na pawn sa E4. Huwag masindak. Tapos magbi-bishop C5, knight to D5, knight to C4, ayan may double threat, at rook F C7, iilag lang. So walang pangamba sa bishop dahil suportado ng knight. Yan ang gustong mangyari ng computer, ano? Pero ang ginawa po dito, nag C5 si Fabi. Ano kaya plano? Kinapture ang D5, knight takes D5, okay, naka-threat. Knight C4, sinuportahan ni Wesley. At may threatening din na ganun, ano, mamaya, ano, mga ganun-ganon. Nag-rook E7, agad nag-react si Fabi para depensado ang pawn sa E5 at the same time para makailag din sa double. Pero kung accurate ang pag-uusapan, E4 ang accurate. Oo nga dito mga kamatyas kasi hindi basta-basta pwedeng umalis din ng knight dahil may sundot. Ayun, no, may double din naman ang puti eh. Kaya malakas ang E4. Oo nga. Balik tayo. Pero ang ginawa ni Fabi, nag-rook E7, kinapture lang ang pawn A5 at nag-bishop to G5. Nag-rook D1, okay, threat sa knight. Knight F6 umilag, nag-rook D6. Yun nga lang, kung atin pong babasahing mainam ang position, eh talagang lamang na lamang si Wesley kasi sa pawn structure, mahina, ano, tapos under attack yung knight. Naku, napaka-active ng mga torre. Grabe ang pyesa ni Wesley. Nag-king G7, umilag na naman sa pin at ayun, napagsusundot ng ganon. Kinapture na lang. Bakit? Kung gaganon, may knight takes E5. Wala na rin pala. Grabe, no? Tingnan nyo po kung gaano ka napaka-aktibo ng mga pyesa dito ni Wesley. Nag-rook takes na lang, nagpa-quality down na lang. And then knight G4, gulo-gulo, hanap-hanap counterplay. Rook E2 at nag-E4. Okay? So, rook D5, tinamaan na naman. Parang ang pangit ng laro ni Fabi, ano? Napansin nyo? Parang laging may tama yung position niya eh. Rook takes. Parang easy-easy kay Wesley eh, oh. H3, paalis sa knight. Knight H6. And nag-knight E3 para hindi maka-activate yung knight. Pamigil. At nag-bishop G5, no? At nag-A5 lang. H4, knight to D5, threat ang torre. Nag-rook E5, nag-pin. Nag-G4, ayan, para pamatay sa activation ng knight na pwedeng mga gawin pa ni Fabi activation na counterplay. Knight F7 at nag-B4. Knight D8, likot ng knight, oh. May mga ikot-ikot, ano? Yon, knight C7 para mahuli na at talagang ma-exchange na talaga. Rook E7, walang or can't afford si Fabi na makipag-exchange pa dahil down in material nga siya. Tapos sinimplihan lang ng B5, followed with A6, A7, A8. Maning-mani lang kay Wesley. Resign po si Fabiano. Grabe, minanilang, ano? Parang kumain lang po ng isang platitong mani si Wesley. Ang ganda ng bungad niya. Round 1 ito, ha? O yan, itong susunod nating i-analyze ay Anish Giri. Makunat, nako, Drawish King, di ba? Nasa kanyang titulong Drawish King eh. Wala kay Wesley Okay, pag-aralan natin. White uli si Wesley dito at nag-D4 naman. Knight F6 si Giri, C4, E6, Knight C3, Bishop B4, pinasok ang legendary Nimzo Indian defense. Pero si Wesley po, napansin ko talaga, nakafix talaga siya sa E3, no? Against strong player pag tinirahan siya ng Nimzo. Kasi yung E3 kasi nagpo-provide ng solid protection kagad sa D4 kasi binabasag yan ng Nimzo eh. Nag-D5, A3 paalis na at kumapture muna sa C4 capture at nag-Bishop D6. Ayan. Kasi kung kakapturein po ang knight, useless yan, no? I-give up lang ng black yung bishop pero hindi maganda yon sa black. Kaya hanggat maaari, buhay ang bishop. Knight F3,
nag-knight c6, castling, at nag-e5. Yan. Yan din ang purpose ng bishop d6 balik ni Giri para maka-e5 at yung bishop ay mabuhay ang developments. Nag-d5, knight e7, nag-e4. Ayan. Kinain naman ni Wesley kagad ng maganda ang sentro. At nag-h6 para walang mga sundot-sundot na annoying pin, yung mga nakakailang na ganon. Ganon din naman, no? Pinantayan para wala ding pin. At nag-a6. Okay, para proteksyon, walang mga ganon-ganon mamaya na talon. Bishop e3, okay, para makumpleto lang ang developments. Bishop d7, rook c1, develop b5 na at umatras bishop b3. Nag-knight g6. Siguro plano dito ni Giri, no? Gaganon, knight h5, yung typical na lagi nating nakikitang plano ng atake ng black. Rook e1, kunat ni Wesley, oh, abang-abang lang, oh. Queen e7, at nag-knight d2. Ayan. Ito pong knight d2 ay bukod sa may maneuver tayong nakikita, knight f1, knight g3, mga ganong sundot, eh napipigilan din yung paparating na knight h5 na makarating ng ganong kalakas sa f4. Nag-rook b8. Ayan. Plano dito, mag-a5, b4, knight e2. Saan pupunta yan? Knight h5 dahil natakpan ng reyna, sinamantala ni Giring pumunta ang knight dyan. Knight g3 hinamon po ng knight to knight pero sa f4 nga pumunta. Ayan na. So yan talaga malakas dyan. Lalo na kapag ka nasundan ng knight dyan, atake sa g2, at nag-knight f3 para mapigilan po yung knight h4, at nag-queen f6. Okay, ano plano? Pagkaganyan kasi yung mga, itong dapat bantayan dyan, yung mga sacrifices na mga timing na ganyan eh. Nag-bishop c2, b4, a4. Ayan, para at least ay masara yung queen side. Nag-b3 pa rin dito si Giri, talagang gustong-gusto niyang mag-create ng pressure sa queen side. Kinapture, no? At nag-rook b7. Sacrifice pawn, rook b7, papatong ng tore hanggang sa makompensate sa pamamagitan ng strong attack na magagawa sa queen side. At nag-knight f5 si Wesley. Ayan, kumbaga sa medyo hilaw pa siguro, kaya binigyan ng bad move ng computer engine. Ang dapat daw po ay bishop to c4. Okay. Pag kinapture ito, ipabalik, may ganun. Okay. Pero halos equal lang ito mga kamatsas kasi magbi-bishop b4 din, etc. Okay, balik tayo. Pero ang ginawa dito ni Wesley, nag-knight f5 gagad, bishop takes, at nag-bishop c2, sinundot ang reyna, nag-queen h5, at kinapture na ang knight, capture din, nag-b3. Okay, kasi nga po, hanging, dinipensahan, pero hindi nagustuhan ng computer ang tira na yan. Ang gusto po ay knight takes e5. Okay. Connected na pala, queen to queen na nga pala. Okay, pag kinapture ito, imagine niyo po, may capture doon, and then maiiwan yung bishop. Okay, pag kumapture naman dito, rook c takes d1, yung knight naman, supportado. Pero, ganun pa man, slightly better pa rin ang black. No? Pero balik tayo. Nag-b3, f5. Ayun, f5. Plano is e4. Pinapakain ang pawn sa e5. Sacrifice. Pag kinapture ito, parang may queen g5, makakatempo ng atake. Knight takes e5 nga. Nag-queen g5 nga. Ayun, threatening matchas. Nag-g3. Okay. Para maiwasan ng matchas. Kasi po mga kamatchas, ito kapag nag-queen f3, di ba ito unang pwede nating makita pang depensa, wala ring ganun. Kaso may ganito mga kamatchas, capturein, and then may knight takes h3. Ayun may check tapos makukuha tore. May ganong taktika. Kaya hindi mapasok-pasok ni Wesley, nakita niya yon. Ngayon nag-g3 na lang, bigay yung pawn sa h3. Knight takes, nag-king g2. Dito mga kamatsas, grabe. Pakiguess nyo po ang brilliant sacrifice na ginawa ni Giri. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Halos obvious pala yung tanong ko, no? Knight takes f2. Brilliant! Malalim. Kain, nag-f4, yun lang. Mali follow-up. Ganda na sana, no? Kung nakita po ang malupites na tirang, napakabigat naman. Number 1 is rook bb8. Gaganon.
Kasi yung knight di makaalis, may tama sa G3. Di naman makaangat ang reyna, may capture, may bitin doon sa tore. Ang lalim, sabay ganun lang, pupunta doon. Ang lalim. Malalim. Pero yan ang accurate na talagang makakapagpaminti na ng evaluation bar advantage decisive, ano? O, pero F4 ang ginawa eh. Ayun, no? Kung ako po, yan din talaga ang unang ko makikita kasi parang mainit sa mata na ang ganda-ganda ng paparating, you know? Nandyan ang tore, nandyan ang king, no? O pero grabe, nakita ni Wesley ang excellent defense. Queen G4, mga kamatsas, perfect defense. Kinapture ang knight. Yun lang. Kasi pag capture, may check nga pala dito. O kumbaga makakaiwas muna sa makukuha kasi, di ba? Ayun. Okay. Pero may queen e6. Yun lang, hindi naman ka-capturein to eh. Yun lang, grabe. Grabe, galing. Kakatakot yung posisyon ni Wesley pero eksakto. Wala pa yung tore doon, wala pang rook e8 queenless. Check. King d3. Tapatan ng reyna oh. Parang ang gandang tumira ng f2 check eh, no? Yung nga lang nakahang pa kasi yung queen eh. Queen g4 and then rook e4. Grabe. What a brilliant defense by Wesley. So, ayan, no, nakakatakot yung position niya talaga. Pero grabe, perfect ang defense. So, rook h4 threatening, rook takes h6, nag-rook b6, depensa, and then nag-queen e4. Okay, para pag-alis ng king. Ganun, no? Para makapagtago at the same time, yung bishop, yung buntot nakaabang sa ulong, may threatening matches doon. Nag-queen g5, rook f1, rook f6, ayun hanggang sa makapagtago. Kasi kapag nakapagtago king dito, wala na. Payapa na. Wala nang unos. O, king b2, payapa na. O, may gulo-gulo man pero naging mild eh. O, rook f4 pa. Grabe si Wesley. Kalupit ba? Galing ano? O, hindi pwedeng capturein. Ayun, nakabuntot na kasi yung bishop. May ulo, may threatening matches doon. Pag nawala ang tore. Galing ni Wesley grabe ganun na lang ang ginawa. Capture, pero capture, wala eh. Kung wala tong tore, pwede pa. Kaso, wala, may tore. O, yun D6, D7, D8. What a great victory by Wesley. So, resign po si Giri. Ito pong tournament na to ay face-to-face Harapan po ito mga kamatsas. Galing oh. Sabi si Wesley, nakadalawa. Pero this time sa ating last game na i-analyze, world number 1 Magnus Carlsen, nahagip na niya. Nakalusot ba siya? Tabla ba? O nanalo pa rin? Pag-aralan natin. This time, black naman si Wesley at nag-knight F3 si Magnus. D5, C4, okay. Gusto ko agad basagin E6, G3, pakatalan opening, oh. Katalan. Ayun, kumatalan na. Wala po kasi ditong opening database. Ayun, nabuksan na. Kanina wala eh. So, dito ma-identify natin ang novelty, mga kamatsas. So, C5, naglolocochess.com, ano? Minsan nabubuksan yung book. Minsan wala. Capture. Okay. Ang tawag po dito ay Neo-Catalan Decline Variation. Ayan. Knight C3. Knight C6, okay, so normal pa, develop the pieces, kinapture ni Wesley, capture, and Queen C7, okay, siya umaayaw ngayon sa Queen to Queen umaayaw iba na ito, iba na si Wesley ngayon matindi. Queen C2 at nag B6, ayan, para i-develop ang bishop, rook D1, bishop B7, bishop C1, ayun. Para ilalagay sa F4, rook AD8, bishop F4, and queen C8. Ayan, dito po nagkaroon na ng novelty dahil ang old line nag-E5, may nag-E5. Ayun. Sa computer ba ano tira? O queen C8 din eh. Good novelty by Wesley. Okay? Knight G5. Threatening matches. Obligado nang iligpit ang knight na yan. Takes. At F6, okay, kasi naka-threat po. Bishop F4, takes, rook D8, ayan, exchange, H4, E5, okay, at exchange, Queen D8. Nako, Wesley, nako, sinasabi nila, kung tawagin nila ito ay endgame god, si Magnus. Diba? Pinakamagaling daw sa endgame.
Nag-queen D3 lang. Kinapture ni Wesley. Grabe, napaka-interesting nito. Alam nyo, nagkapisakan to. Grabe talaga. Nagkapisakan. Palit-palit. In F3 hand. Grabe, akalain nyo, itong endgame battle na to, nagkapisakan. Napakatindi ng kaalaman mo sa endgame para mapilit ito. Okay, knight C7, capture. Yun nga lang po, may nakita kagad akong mahina dito kasi isolated yung pawn. Bishop B2, target ni Magnus, gaganon, tapos i-threat. Knight B5, kung i-threat man, may knight D4 na pang bara. Pero A3 lang, grabe mo. Grabe mga teknika, no? Nag G6, Bishop D7 threat, Knight D6, C4, ayun, tineret, King F6 depensa, and then nag B4. Grabe naman ito, para mapilit mo, talagang napakalupit mo na. E4, ayan, syempre kahinaan, kailangang ipalit. Bishop C2 lang, relax lang si Magnus, oh. Takes, and then Bishop E4, iwas, no? To maintain the Bishop pair. Ang gusto mangyari ni Magnus, okay, laban tayo sa endgame na to, Bishop pair ako, Bishop and Knight ka, Bishop F5, takes, and then Bishop C1, threatening Bishop E3. Nag-Bishop E6, tineret ang pawn C4. Bishop C5, kinapture, umayaw si Magnus. O kasi threat din naman to, no? Bitin. A6, ayun, para kung makain man yan, at least malayo sa tama, pero binad mo ba ng computer? Dapat daw po is King E6. Pag kinapture ito, ay mag A5. Ayun, ayaw sa A6 ng computer, A5 ang gusto. O pero balik tayo, nag A6, capture, King E6, and then nag King E3 at nag Knight F5. Checking F4 para depensa at nag Bishop to D3. Bishop B4, grabe talaga, nakakamangha talaga tong endgame na to. Mahirap na po. Ito na po yung beyond master level eh. Kumbaga, ang hirap na nito. Para pilitin, kung ako puti dito, ang hirap pilitin yan. Kasi si Magnus ang may pilit, definitely. Kasi po, nasa kanya ang Bishop pair eh. Si Wesley, good for draw na lang talaga dito. Ayun o, abang-abang na nga lang eh. Check, ganon. Bishop E5, grabe talaga, pilit boys, team leader talaga, King G5 oh. So, depensado yung pawn, threat yung pawn, Knight E3, okay, para may depensa, check, ganon, Bishop D4, ganon, King F6, grabe talaga. Galing. Okay, threat yung Knight, may threat doon, double, kaso may check eh. Ay, hindi pala maharangan kasi mabibitin yun. King D8, King E5, Knight E4, threat ang Bishop, Bishop B6 check, King E7, King D4, okay. Obligado doon, only move, Bishop C7, depensa, G5, okay, para ma-exchange, Bishop D1, tineret ang pawn, capture, and then nag-Knight F6 para depensahan, nag-Bishop E2, ayun! What a move, what a gapang-gapang move. Ayun, gumanon, threat ito, gumanon, dito, takes, ayun, sinimplihan lang ni Magnus ang buhay-buhay. Same colored bishop ang natira with extra pawn. Grabe talaga, kamamaw talaga sa endgame. Grabe talaga. Akalain mo yun, threat na naman yun, gumanon. Kasi kung kakapturein ito, may ganon. Pero ginanon lang, ganon, kinapture, ganon, Bishop F3, and then yung pawn naman ang gagapang. Resign po si Wesley. Tingnan nyo naman ang kakayahan na yan. Grabe, from equal pawn structure, tapos ang pinagkaiba lang Bishop pair versus Knight and Bishop, nagapang. Grabe talagang tao itong si Magnus, tindi ng gapang niya na yun. Na-amaze talaga ako mga kamatsas, talagang sobra-sobra, lampas-lampas yung kanyang kakayahan sa paggapang. Di naman biro ginapang niya si Wesley. Tindi. Okay, silipin po natin bago tayo mag-shoutout. Silipin natin ang after day 1 standing nila mga kamatsas. Ito po, standing after day 1 ng rapid nila. Nangunguna si Magnus with 4 points. Dahil dito po ang panalo binibigyan ng 2 points. At yung tabla, 1 point. Ayan, dalawang tabla, si Wesley lang ang tinalo niya. Pero ano pa lang naman, day 1 pa lang naman eh. John Kirsistoff Duda, Wesley So, okay. Si Wesley So may tama man na isa pero dalawa panalo niya, 4 points din. Yan. World Champion Gukesh, isang talo kay Duda, dalawang panalo.
Ayan po, no? Ivan Saric, Anish Giri, Fabiano Caruana, Nodirbek Abdusattorov, Alireza Firouzja, and Pragnananda. At ang aabangan natin sa bungad ng Day 2 pairing nila, Nodirbek Abdusattorov versus World Champion Gukesh, Ivan Saric kalaban ni Wesley So, Anish Giri and then Duda, Magnus Carlsen, Alireza Firouzja. Magandang laban yan. Fabiano Caruana and Pragnananda. Yan, si Pragna po ngayon ang Indian number 1 player sa standard rating, no? And world number 4. Grabe itong si Prag din ang kanyang performance. Okay, ito po ang ating mga shoutout sa mga nakasagot ng puzzle kahapon. Unahin natin ang unang naka-comment sa ating kaka-upload lang na video kagabi. Kay Katrina Joy Oberes. Ayan. Arnold Dinoy Corbeta. Congrats. Kay Cirilio Canton. Kay Jared Zac Rivera. Ayan. At kay JM Mejia. Kay Rainier Pantero. At kay Monde Branda. Ayan, shout out po sa inyong lahat ha. And sa mga nag-comments po, thank you so much. Shout out sa inyong lahat. Salamat sa inyong palagi ang pagsuporta. Bukas ulit, magkita-kita tayo mga kamatya sa panibago nating update dito sa ongoing Super United Croatia. And akin pong maipaglambing ulit, imbitasyon sa ating kamatya super supporters. Every Sundays live training po yun mga kamatyas. Automatically recorded yon, di man kayo maka-attend ng live. Mag-register na po kayo kung gusto nyong ng rigid training sa opening especially, at tinuturo ko po yung aking expertise na hyper accelerated dragon. Nasa part 3 na po kami. So may part 4 pa yon. So click nyo lang ang link na nasa description below para mabasa nyo muna bago kayo mag-register. Hindi po kayo magsisisi mga kamatyas. Napakaganda po ng ating training na ito. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.